on our set 2 dito sa labanan ng Lady Generals at Lady Stags. Dito pa rin po kami sa Field Oil Center sa San Juan City. Alam mo kung may player akong hinahanap si EAC, etong nagsiservice right now. Gusto kong makita yung laro niya na mailabas niya. Razonable. Si Alessandra Razonable. Here we go. Second set. San Sebastian. Here's the first attack. Alimen. Kinargahan na yung palo doon. From the left, Garcia. Off the block is good. First set. First point para kay Garcia. Second set. Another first point para naman uli sa kanilang open spiker na si Garcia. Si Garcia, one of the rookies. Diba? Itong San Sebastian. But playing like, you know, second, third, fourth year. Wow. Ngayon, ilan lang ang rookie ng San Sebastian? 1, 2, 3, 4. And for Garcia, giving magkaroon ng opportunity na ganito for San Sebastian, it's a big, you know, motivation for you to really do good dito sa ating NCAA Season 100. That's right. Oh, after makapuntos, another error na naman para sa EAC. That's from the service line once again. Ba kailangan hilutin muna yung mga pulso ng taga-EAC? Well, alam mo, hindi ko alam kung paano nangyayari yun. But one thing is for sure, yung fatigue kasi. Since this is the first time na magkaroon tayo ng double round robin, and nakakapagod talaga yun, Nico. Tama ka naman doon. And this time, once again, itong San Sebastian off the block. This time, it's Deposoy. Noong panahon nyo, isang round lang, no? Talagang yung energy nyo, talagang intact. Oo. At saka, ako naniniwala ko na depende sa tournament proper kung ano yung magiging basihan ng conditioning ng mga players. And dito sa second round robin, dito sa NCAA, hindi basta-basta yung conditioning ng mga players and pahinga. Dahil exhausting talaga tong game na to. Here's Alimen's attack. Here's the counter. Gonzalez. Magnay to Villena, yun na naman. Lifting the ball. At si Magnay ang nagsiset ngayon. Yan lang, yung timing ng talon siguro rin. Itong si Villena, hindi lang nagkakaamo yan. Kaunti pa. Tsaka dun sa pagkakataon na yun, very unusual kay Villena na mag-approach na agad-agad. Parang hindi niya na-expect na ibibigay sa kanya eh. Kasi knowing Villena, napaka-aggressive niyan, mag-approach at pumalo. Kailangan maging decisive when it comes to decision making. Totoo. Itong si Villena as Alimen. Off the block, Ramos. Mag-isa lang dun. Here's the dig. Here's the attack from the right side. It's Deposoy once again. What a powerful hit para kay Deposoy. Yung angulo lang nagdali, no? Pero yung mo nakaharap si down the line, then kinabig niya papuntang cross court. Ang tawag doon ay gulang. Marami ganun malamang. Kaso, yung mga iniiwasan natin na gano'n, mga no-look shot, yun kasi nakaka-injured ng balikat. So, yung wala sa pwesto. Oo, no? kasi maglalagay ka ng power pag pumalo ka eh. Ngayon, kung di mo titignan, yung katawan mo kasi, and yung rotation ng shoulders mo, mag-iiba. So, may tendency na ma-injured ka. Yep. Parang hindi usual yung position. Oo. And here's the off-speed drop. Wala rito sa EAC. That's Loot. Now serving, Eliza Alimen. And itong hinahanap mo kanina, Razonable, papalitan na. O hindi muna raw. Two serving 5 here. EAC still struggling to get a strong start. Loot with the set. Gives it to Alimen. Wow. Eliza Alimen. Pinaragahan ni Alimen yung mga palo niya. No? Grabe. The rookie. Rookie na parang hindi rookie maglaro. Yep. Ibang klase ang power nitong si Alimen.
Ito si Alimen is the pride from Iloilo City. Ilonggo. Yeah. Oops. Another point here for EAC. Isang puntos na lang inahabol ng EAC. 3-0 run ang sinisigaw sa atin dito ng mga katabi natin. Sabi. Para dito sa Lady Generals. Here's the attack. From the back. Si Gonzalez. Hina lang doon. Razonable. There's another set for Diposoy. Once again, hindi pinapahiya ang mga set. Alam mo, yun yung third time na pumalo si Diposoy ng cross-court. Yeah. And para sa side ng EAC, dapat na-resolve na nila yung angulo kung saan dire-diretsong nakakakuha ng puntos itong si Diposoy. Kitang-kita niya yung opening. Free ball once again for San Sebastian. Here's the set. Ramos! Villena. Toss it. Lut with the set from the back. Bitin, Wow. but it's still good for a point para dito sa EAC Generals. Razonable from the back row. Grabe. Medyo nahirapan siya sa pagkakataon pero naitawid niya pa rin yung bola. Para nag-superman si Oo, Razonable rin eh. Jump serve for Alimen. Serve. This time, oo. Pumunta. Here's the attack. Dayanan. Out muna. Tatak error para sa EAC. We've been talking about this lady. Itong si Diposoy for the second set. 3 attack points. Agad-agad. Lahat yun, yung mga cross-court ng bitaw, John Vic. Villena! Speaking of cross-court hit, sabi ni Villena, ako din, meron din akong cross-court hit. Look at the running attack from Villena. And again, if you have that length, talagang makikita mo kung saan mo dadalhin yan. Di ba yung advantage na may height? Di ba may talon? And may vision inside the court. Villena serving. Bumalik na si Magalona for EAC. Back row. Lut to the left. Ito na si Garcia. First ball for Alimen. Mini rally for both teams. Alimen gets it another one. It's from the left side. Razonable. You're calling for Razonable, John Vic. And here she is. We're tied at 7. Alam mo kanina, nagsimula yan sa back row. Ngayon sa front line. Tignan natin kung magtutuloy-tuloy ba itong request natin para kay Razonable. Garcia. Wow. Faulty receive there. Technical timeout muna tayo at maya-maya pagbalik, makaririnig muna natin si Hannah Arguelles. Magbabalik ang NCAA Season 100. Hi mga kapuso! My name is Julia Ong and we are here today at the Lyceum of the Philippines University para makisaya at makigulo sa kanilang pep rally. Kaya tara, samahan niyo ako!
hataw at walang keme sa pagsayaw. Yan ang ipinamalas ng iba't ibang mga atleta mula sa host school ng Simply a matter of who wants it more, and mukhang mas gutom ang Lady Stag sa first set. Kaya naman, paalala ni Assistant Coach Sid Herelia sa kanyang Lady Generals, gawing mas accurate ang mga services dahil dito pa lang ay nalalamangan na sila. Sinabi niya rin ang importansya ng communication and most of all, ang pinakasinisigaw ng puso ni Coach Sid, less or no errors, please. Sa mga pagkakamali o pagkukulang na to, agad kayang makakapag-adjust ang Lady Generals. Let's find out. Back to you, Nico and John Vic. Gusto rin namin malaman. Tama. Oo, that's right. At saka, itong EAC kasi, ang tendency, pag hindi sila nakakapag-serve, hindi nila mapapush itong San Sebastian na mag-misreceive. So, kung walang misreceive, score na agad yun para sa San Sebastian. But right now, sabi ko, hinahanap natin kanina kay Razonable. Ito nga, another puntos na naman para kay Razonable. Hinahanap natin yung magandang receive on that first ball. Off the block. Lut sets it up. Nako, free ball for San Sebastian. Ayun lang. Tumulong pa ang net doon. Ayun, na-open doon sa likod. Nakita ni Garcia yung middle spot doon sa may end line. Ito yung atake ni Garcia. Kita. Kasi sa totoo lang, Nico, nung first set, hindi na masyadong nag-effort itong San Sebastian. Dahil nga sa dami ng errors na binigay nitong EAC, 12 errors. Imagine, nagpahinga ka ng halos kalahating set. And right now, John Vic, we haven't seen Kat Santos for San Sebastian. Even Tina Marasigan. The last time na kinover ko yan ng San Sebastian versus LPU, sa may last part na lang, last 2 sets na lang ipinasok itong si Kat. And I'm not sure kung may iniinda ba siya or talagang plan lang to nila Coach Roger na, alam mo yun, ipa-experience sa mga bata. Ito mga last remaining games natin para, alam mo yun, magkakumpiyansa para sa paghahanda next season. Kaya sabihin dapat ng mga binibigyan pagkakataon niyo ni Coach Roger, I'll take it. I'll do it. Oo. As balahat siya cannot receive it properly. Look at this. Alimen once again doing the damage para rito sa EAC. We have a tied ball game at 10. Ito na naman. Teposoy off the block. Lut sets up. Double violation para sa EAC. Lut. Nakabuelo na sana si Element dun eh. And right now, dikit yung score natin. Nico, hindi yung sinasabi natin na kung maganda lang yung service, ang dami pwedeng mangyari. Pag pinasok mo yung service mo, pwedeng mag-misreceive. Just like that. Para matatanggap yung mga faulty first ball. Pero yung service, di ba? Medyo masakit sa damdamin yung para sa player. Well, in fairness naman kasi sa ibang players, actually ang service is the first attack na pwede mong pakawalan. Kasi pag nag-misreceive yan, di ba? Madali na para magkaroon ng counter-attack. Pero kung mag-error, walang effort para sa kalaban mo kumuha ng puntos. This time, naka-isang puntos pa rin ang EAC. Dayanan. Hindi na ibaliktod. Great attack from the white shirt. Ayun, kakasabi lang. Huwag nyo kami pakinggan. This time, it's Dayanan who got that error from the line, from the service line. Was that the first time in this second set or parang pangalawa na rin? Ano? Oo. Binigay kay Alimen, talagang hinahanap. Oh! Wow! Nakapuntos pa doon sa tapat ng free ball para sa San Sebastian. Yeah. Inilagay ni Alimen doon sa position nitong quicker. And hindi ready si Ramos doon para i-receive yung bola.
Well, talking about the errors for EAC for the second set, 6 na. Isa para sa San Sebastian. But good thing, it's still a close second set, John Vic. Ibig sabihin, gumagana yung mga atake nitong EAC. And on cue, pangalawang error naman ang naitala para sa San Sebastian. And this is the time for EAC to take advantage na nararamdaman na nila yung rhythm ng bawat isa. Lalo itong si Alimen. And the moment kasi na naibabalik mo yung bola at naitatawid mo sa kabila sa magagandang atake, napo-force itong ang San Sebastian na, alam mo yun, magbago. Deposoy again. Center line ball by number 19. There was a touch net para sa EAC. Sabi ni Razonable, sayang, nakita. Nakatingin eh. Oo. Alam mo ba yung mga players, para rin mga artista yan? Umaarte. Oo, maarte rin sila. Minsan, hindi naman na-touch net or nag-check yung bola. Pero makikita mo sa mga mukha nila na parang walang nangyari. At kaya pala, parang nakapag-workshop ka na rin Oo, pala. totoo yan. Especially before, Oo. walang challenge. Talagang gagana yung pagiging artista mo. Nagagamit mo ngayon? Gamit yun. Nagagamit yun. Here's the set for Razonable. Oy, parang may check ball kasi etong si Ramos, sa totoo lang sa nakita ko, si Ramos, sumenyas na siya ng check ball. So nakita siya ng referee. Ayun, hindi naka-arte. Tinry niya pang i-recover eh. Nag-check siya. Tapos sabi niya, wala. Ay wala na, nakita na ng referee. So, sayang. Dapat may honesty points din eh, no? Kaso, hindi nag-a-apply sa volleyball yun eh. Oh. Almost. Garcia off the block, saves by Alimen. Here's the attack from the back. Great save from the Deposoy. Off speed. Wow. Razonable gives it to Dayanan. Free ball for San Sebastian. Heto na ang atake. Wow. Divine. What a great floor defense para sa EAC, especially Alimen. Pero di makulangan. Binigay kay Garcia. Garcia still ang point of attack ng taga San Sebastian, and this time Deposoy medyo palimado. Tira doon. We're still tied at 15. Look at that. Ganda ng palo. Razonable. Batak na batak doon sa palo na yun. Leading EAC para sa second set natin. Garcia. Wow. Off the block. Pasok na pasok. Garcia. Hinanap. And here we go with our second technical timeout sa ating first set. Magbabalik ang NCAA Season 100. What is up mga ka-NCAA? Ako po si Christine San Agustin. Samahan po ninyo ako dito sa Mapua University para saksihan ang kanilang pep rally bilang suporta syempre sa kanilang mga atleta na ready nang sumabak sa NCAA Season 100. Let's go! So, kamusta naman ang mga preparations nyo for Season 100? Ikaw, Clint? Naging maganda naman yung off-season namin kasi may mga overseas tournaments kami, practices kami like Japan and Indonesia. So, nakatulong yun sa team chemistry namin. Ayun po, nagpapahinga po kami bago mag-training. Pahinga, matulog. At saka always training lang po para makamit po namin yung goal na. Magandang hapon po. Ito si Dr. Lorenzo, one of the NCAA Management Committee ng Emilio Aguinaldo College at sa kanyang anak na si Patrick. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Doc Lorenzo, I hope you're enjoying the game. Isa lang naman ang inahabol ng EAC. Oo. Ito naman atake. Balahadja gets it. Attacks it.
Who's that? That's Garcia again. Nilagay na lang. Grabe yung effort to ni Team Makulangan na maiset yung bola. Kahit sobrang dikit na sa net. At hindi naman siya binigo ni Garcia. Grabe rin yung control ni Garcia na hindi rin dumikit sa net. Oo. Isang pa na lang eh. Lut, set for Razonable. Drop set. Block. Oops. And here's... masyadong malayo yung set dun. Yun yung dikit sa net. Alam mo, nare-resolve na ng EAC yung kanilang service error. But itong napapansin ko ngayon is yung decision-making nila when it comes to attack. Ito na naman atake ni Razonable. Pumasok. Razonable with 6 big points. Alam mo, sa second set pa lang natin nakikita itong mga puntos na pinapakawalan ni Razonable. Ito yung reverse jinx na kanina hinahanap mo siya. Usually, hindi magpapakita eh. Ito, nagpakita talaga. Narinig po ni Razonable itong si John Vic at nagpapakitang gila sa ating second set. Request. Lut sets it up for Alimen. Malahadja. Re-regalo, pero binawi. Alam mo, ganun ang gustong gawin eh. Yeah. Actually, pwede naman sanang pangregalo yung overball, but masyadong malaki yung space para paluin. Di ba nabalot? Yun ang hindi na ni Magalona, hindi na calculate. Next Christmas na lang. Lut, back set. Wow. Dayanan off the block. Dayanan. Yan ang good thing dito sa EAC. They have their first ball. Eh, nakaka-atake sila pag meron silang first ball. But yun nga, paminsan-minsan pag wala silang first ball, ang tendency, nag-error sila sa atake. Yun ang importante eh. Yung first ball na yun. Ito medyo faulty first ball pero pwede na para kay Deposoy. Lut gives it to Alimen to the left. Itong setup for Gonzalez. Alimen again. It's out para kay Alimen this time. Ilang beses na kung mapapansin natin yung mga error sa attack nitong EAC. Kapag talaga may pagkakataon na hindi nila nare-receive ng maganda yung bola, ang tendency mag-error sila sa attack. Time out muna ang itatawag. Let's listen in. Kaya naka-score sila. Dandaanin lang natin, huwag natin madaliin. Jing, pag ganun off-system na, saan mo dadalhin? Di ba dulo? Huwag mo na ikabigin. Wala ka ng blocky, kakabigin mo pa. Kaya tingnan natin yung bola. Okay, less error pa. Nabawasan natin yung error, na-lessen natin yung error natin. Dinadagdagan natin. So, on point, Coach Sid. Nababawasan na yung errors natin sa service. Pero nadadagdagan yung errors natin sa atake. Di ba? Totoo lang. Nakikita natin yung mga service nila. Ilan na lang ang errors? 2. Pero yung atake, dun yung tumataas ng tumataas right now dito sa second set natin. Sa first set, 12 errors. This time, sa second set naman, 10 errors and we're not yet done. Yeah. Gonzalez. Wow. Malayo, malakas. Check ball. Uy, check ball. Gonzalez. 21-17. Lamang ng 4. Itong San Sebastian Lady Stags for EAC. They're still in this game. Yeah. And considering 10 errors ang binigay ng EAC, well, at least, di ba? Dikit yung score natin and hindi imposibleng dumikit pa sila. Baka may naipanalo pa sila. Oo, sa 3 kalamangang puntos ng San Sebastian. Si Junicio ang nagkaroon ng service error doon. Ito na yung regalo na hinahanap. Alimen this time. Last round the time. Na kung papaluin mo ang regalo, dapat ganon. That's how you keep the gift. Diba?
Chance for EAC to move closer. Deposoy. Great save. Ito na ang atake mula sa likod. Back set. Gonzalez. Razonable. Saves it. Ito si Alimen. Alimen once again. Napigilan lang. Lut sets it for Razonable off the net. Ito na naman tayo. Walang kukuha. Razonable is there. Free ball for San Sebastian. Here's another attack. Gonzalez. We have a rally here. Lut to Dayanan. What a great rally para sa dalawang kupunan natin. And a great back row attack. Hinaplos lang naman ng konti itong si Dayanan. Look at this. Dayanan. Pinitik lang papuntang cross court. Pitik lang. Pinalo pero mahina. Nakita niya lang one step backwards itong depensa. Chance goal yun eh. Dumidikit na naman Yeah. Tama yung sinasabi ni Coach Clint kasi ang daming pagkakataon para sa San Sebastian na umatake pero hindi nila natatapos yung rally. And ang good thing naman para dito sa EAC, ganda ng floor defense. Ilang beses na akala natin mamamatay na yung ball about ibang klase yung effort na binigay nila. Yung main attacker kasi nila si Garcia nasa likod niya. Let's see if EAC can still have another good attack here. Gonzalez. Great first ball. Alimen. Wow. Great save. Mula sa likod. Lut. Will set up Dayanan. Ito na naman ang tira ng San Sebastian. Ito na gitna. Villena. We have a tied ball game at 21. What a decision making para naman kay Lut. Alam mo, napagana niya na yung mga wing spiker niya but this time activating Villena. It's the variations of the set para rito kay Lut. And in fairness din sa nila, sa floor defense na pinapakita ng EAC dito sa second set. Yep. Care of Razonable and the attack care of Alimen. Yun lang. Can't get it over. Nandun yung depensa ng San Sebastian. Nadagdagan uli ang attack errors ng EAC. Yep. Medyo hindi na-anguluhan yung tira na yun ni Alimen. Here's the service. Gonzalez! Error versus error. And here we go. We have a second set right now. Ito na, ang mag-service. Jing Alimen. Jump serve. Powerful serve. Tingnan natin kung makaka-ace ba. Again. Sabi ko sa'yo, Nico. Ibang klase to. Iba ang puso nitong bata na to. Pero malamang medyo kinabahan pa si Ron. Look at this jump serve. Off the net. Konting-konti. You love the, the fight back mula rito sa EAC. Kanina, nakita natin, pasuko na eh. Oo. And, not sure. Yeah, nag-challenge yata itong San Sebastian. Possibly ball in, ball out. Oo. Yeah. Sabagay, ito na yung end part ng second set natin. And I think kasi inside talaga eh. Yeah. Let's see here. This is gonna be crucial for EAC. Yep. The ball made it. Ball in. Challenge unsuccessful. Second time na for San Sebastian, ha? Kung mapapansin natin dito sa second set, ito namang San Sebastian, yung nahihirapan kumuha ng first ball. And in fairness dito sa EAC, kargado yung mga service nila.
Lalo na to. Ito nasa linya. Jing Alimen. They're up by 1 now. Ulitin niya kaya ang service ace? Here's the attack for Sadbeda. Deposoy. Lut sets up. Razonable. Wow! Alex Razonable. Another point para sa kanilang open heater. Razonable with that attack. We have a timeout first for San Sebastian. Tumama na nga sa block eh. Bumagal na yung bola. Ang gusto mo, tumapat sa'yo. Patapos na yung laban eh. Nagtututunga nga ka pa dyan. Eh kung kinuha mo yun, nakaka-opensa pa tayo eh. Papabayaan yung bola. Tama yung point ni Coach Clint. Ang mga, alam mo sa blocking kasi marami ang variations. Maraming iba't ibang klaseng block. May kill block, may guide block, and yung mga block na nakalimutan ko yung term, pero yung na-check lang, yun yung nangyari kanina. Na-check lang, bumagal yung bola. At ang tendency ng mga floor defense, ready sila para i-pick up yung bola and gawing, di ba, counter-attack. Kaso sa pagkakataon na yun, parang nagtitigan nga naman sila. Galaw-galaw. Galaw-galaw. Yun ang ayaw ni Coach. Here's the chance for Alimen and the EAC to get the second set. Anong gagawin ng San Sebastian? Here's the block for Villena. Deposoy. Saves by Alimen. Lut sets up Razonable. Hindi lang nakatalo ng maayos. Ito ang atake ni Ramos. Ang laki ni Ramos dun sa gitna. Ang ganda ng timing. Ang ganda ng abot. Hindi ko na-expect na iaabot pa ni Di Makulangan yun kay Ramos. No? You thought it's for Deposoy dun sa gilid. Right now, EAC naman ang hihingi ng timeout dito. Para yung blocker nakatapat dito. Nandito yung bola mo eh. Dito may tapat sa ano blocker. Biyak tayo. Yeah. Okay, ready ha? Pasahan lang natin. Okay? Ha? Tapos virus na niya, running. Running yung ano marami. Bigyan mo lang ko sa ano. Pero pagka wala, i-press mo, itapat mo lang sa ano. Ha? Magawa kaya ng EAC ang instruction itong si Coach Sid para maisara ang second set. Just one more point for EAC to close this second set and tie this game. Ito, jump serve dito. Si Deposoy, oh. Medyo crucial lang dahil isang puntos na lang kailangan. So, no rooms for error. Deposoy with the service. Here's the EAC. Gets it to Villena for running attack! That's the second time Villena doing that running attack, John Vic. And closing the second set. Ganda nung timing niya doon. Finally for EAC, they get that first set, that second set to tie this game up. Magbabalik ang NCAA Season 100.